Revelations 1, verse 19 and 20. Ito po ang sinasabi, "Write therefore the things that you have seen, those that are and those that are to take place after this. As for the mystery of the 7 stars that you saw in my right hand, and the 7 golden lampstand, the 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstand are the 7 churches." Tayo po ay manalangin. Father God, tulungan niyo kami sa pag-unawa, Panginoon, ng synopsis, O God, ng kabuuan ng Book of Revelation. I pray, Lord, na magkaroon kami ng glimpse sa beauty, Panginoon, ng aklat ng pahayag. Kayo din, Lord God, maging pagpapala sa amin ang aklat ng pahayag at maging kalakasan sa amin. Tulungan niyo po kami na sa aming pag-aaral nito ay maging malinaw sa amin ang pag-asa na nakapaloob sa aklat ng pahayag. Hindi po ito maging katatakutan o maging creepy, bagkus maging enjoyment, Lord God, ang pag-aaral ng aklat ng pahayag. Thank you, Lord God. Sa iyo po lamang ang papurit na salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kagaya po nung pinangako ko sa inyo last week, ito po yung second part ng introduction. Last week, diniscuss ko sa inyo yung themes, ano yung iba't iba ng aklat ng pahayag. Actually, nadaanan na natin yung iba't ibang mga tema nito. So, ngayon naman, yung didiscuss ko sa inyo, yung construction o yung kung paano ba ito, yung pagkakabuo-buo ng mga nangyari, nakapaloob sa aklat ng pahayag. Specifically, kung ano yung genre ng book. Okay? Pag sinabi kong genre, naiintindihan nyo na ako, di ba? Kung anong klaseng kasulatan siya, kung anong type ng writings. Nabanggit ko sa inyo dati, may iba't ibang klase ng writings. Meron yung tinatawag na narrative, kung saan nagkikwento. Merong prophetic, kung saan nagsasabi patungkol sa future. Merong mga epistles, kung saan nagsasabi na ito ay isang sulat, na meron tinutukoy na specific na kasulatan. Apocalyptic, didiscuss ko sa inyo mamaya yung iba pang mga details nun. Okay, so ano ba talagang klaseng aklat? Si Revelation o si aklat ng pahayag. Actually, kung titingnan ninyo, ang ganda ng pagkakagawa ng aklat ng Revelation. Kasi, kung titingnan ninyo dun sa chapter 1, tingnan nyo chapter 1 verse 1, ang sabi dito, "The revelation of Jesus Christ, which God gave Him to show His servants the things that must soon take place." So, sino ang nagpahayag? Sino? Si Jesus Christ yung nagpahayag, pero bago na ipahayag ni Jesus Christ, ito ay binigay ni God the Father sa Kanya. So, si God the Father yung source, binigay niya kay Jesus, tapos ano daw nangyari? He made it known by sending His angel. So, from Jesus, ano nangyari? Binigay dun sa angel na messenger ni Jesus, tapos papunta kay John. Tapos si John, binigay niya sa 7 churches. So, meron malinaw dito that this is a book na merong specific message, na merong specific motive, merong specific sender, at merong specific na pagdadalhan. Okay? Ang galing nung niyan, pinakita talaga dito ni John na ito ay hindi niya lang sinabi. Ito ay kakaibang sulat na hindi katulad ng ibang mga sinulat sa New Testament na ako, si Pablo, sumusulat sa iglesia ng ganito, ng ganyan, ng ganyan, ng ganyan, ng ganyan. Dito, pinakita mismo ni John na mula kay God the Father, yung mga bagay na dapat mangyari, binigay niya kay Jesus, binigay niya na authority si Jesus, ito ang mga mangyayari, at through Jesus, binigay niya, sinabi niya doon sa kanyang angel, sa kanyang messenger, na sabihin kay John. At si John naman ang nagsabi sa churches. So, maganda yung pagkakabuo pagkakapasa-pasa ng mensahe na ang diretsyong pinagmulan ng lahat talaga si God.
Hindi ito galing lang sa isip ni John, hindi ito isang hallucination, hindi ito kwento lang ni John, but ito ay diretsong nanggaling kay God. At pati yung translation, yung pagkakasalin-salin ng bawat kwento, alam natin kung saan nanggaling, kung ano yung pangyayari. Okay? So ano talaga ang mga bagay na yan? Sabi ng 1:3, chapter 1 verse 3. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keeps what is written in it, for the time is near. Ano yung gustong ipakita dito sa bagay na ito? Sa sinabi diyan sa verse 3. Actually, yung sinabing blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, bakit binabanggit yung who reads aloud? Bakit? Pinagpala ang mga bumabasa ng malakas nito. Bakit? Kailangan mabasahin natin ng malakas ang Bible natin? Hindi. Kasi, tandaan ninyo, ang setting nito ay ano? Anong setting yan? Anong panahon yan? Ha? Persecution, ano pa? Nasa panahon tayo ng early church. Tama? Sa panahon ng early church, anong ginagawa sa mga kasulatan? Naalala nyo ba yung paalaala ni Paul kay Timothy na yung mga kasulatan niya, ano daw dapat gawin? Basahin aloud. Ibig sabihin, yung mga kasulatan ng mga apostles noong time nila, umiikot ito, nagkakaroon ng circular format, kumbaga parang sa mga offices nyo, sino yung mga sanay sa opisina, tapos biglang meron kayong makikitang memo. Ano nangyayari? Di ba umiikot yon yung mga memorandum circular? Ano mangyayari doon kapag may memorandum circular? Babasahin nyo, tapos pipirma kayo na, ibig sabihin, nabasa nyo na. Yung mga sulat ng mga apostol, ganun po yun. Sa bawat churches, umiikot yung mga sulat nila parang memorandum circular. Okay? Kaya nga, sabi dito ni John, mapalad raw yung mga nakabasa nito aloud. Meaning, yung mga pastor ng mga churches, kung ano man yung sulat, babasahin yan aloud. Okay? Babasahin yan ng malakas. So, yung buong aklat ng Revelation, babasahin ito sa mga churches. Meaning, ang setup ni John, although he is in Patmos, kahit na nakakulong siya sa Patmos, para siyang isang pastor na kahit kinulong pa siya, alam niya na makakarating doon sa 7 churches yung kanyang sasabihin. Okay? At hindi lang sa 7 churches, alam niya na sa ibang mga churches makakarating yung kanyang sulat. Yung setup nito, kumbaga parang alam niya na sa bawat service, church service, makakarating yung sulat na ito, yung mensahe ng Panginoon. So, una nyo munang isipin, bago kayo mag-isip na nakakatakot ang revelation, isipin nyo muna, first thing, mensahe ito ni God at dapat marinig ng church. Ang problema kasi, natatakot tayong basahin ang aklat ng Revelation dahil natatakot tayo dun sa mga creepy things na nababasa dun. Nakalimutan natin that this is a book that we should read because this came from God the Father Himself. Given to Jesus Christ, given to His servant angels, given to John to be read into the church. Ang una niyong isipin muna, lagi niyong isipin, importanteng mabasa ito sa church. Importanteng marinig ito ng church. Ang revelation po ay dapat marinig sa church. Ang revelation po ay dapat basahin, dapat aralin. Okay? Sabi nga dito, blessed is the one who reads aloud of this prophecy, and blessed are those who hear, who keep what is written in it, for the time is near. Okay? Yung word na prophecy dyan, madalas kasi ang akala natin kaagad, yung parang si Madam Auring naghuhula, tapos may mangyayari in the future, na si Jack ang mapapangasawa niya ay si ganito. Parang ganun kaagad yung iniisip nating prophecy. Okay? Na parang, bukas or sa isang linggo, alas 7 ng umaga, lilindol sa ganitong lugar. Parang ganun kaagad yung pumapasok sa utak natin pagdating sa word na prophecy. Mali. Pag sinabi nating prophecy, anong ibig sabihin? Kasi madalas ang sinasaksak natin sa utak natin na prophecy ay parang ang mananalo sa loto ay ganitong number. Yun yung iniisip nating prophecy. Parang yung kung ano yung mangyayari na hindi natin alam na gusto nating malaman sa future.
madalas ang gusto natin yung foretelling. F-O-R, telling, foretelling. Hindi yung F-O-R-E. Yung kung ano yung message. Pag sinabing word na prophecy, simple lang po. Kung titingnan nyo nga sa Corinthians, yung word na prophecy, hindi yan tumutungkol sa future things. Pag sinabing prophecy ni Paul sa Corinthians, tumutukoy yan sa word of God per se. Preaching. Okay? Sa word of God. Simple lang yon. God's word. Okay? So, when it says, dito sa Revelation, lalo na dito, nung sinasabi niya na kailangang mabasa yung word ni God aloud, yung word na prophecy dyan ay tumutungkol sa word of God. Meaning, iniisip ni John that this book of Revelation is authentic word that came from God Himself. Tapos, ang isa pang bagay dyan, yung sinasabing for the time is near. Kailangan nila na maintindihan ito sapagkat kakailanganin nilang gamitin yung application kung ano man yung laman ng book na yun. Okay? Kasi tayo, pag binabasa natin to lalo na, naku, prophecy. Tapos, naku, the time is near. Ayan na, lilindol na, may West Valley Fault na, ang dami ng bakla, ang dami ng tomboy, magugunaw na ang mundo. Yun yung ating kapraningan pagdating sa Book of Revelation. Tama? Di ba? Naku po, ano na mangyayari sa atin? Ang mahal na ng bigas. Magkakaroon na ng national ID. Baka magka-666 na. Di ba? Praning na praning tayo pagdating sa ganyan. Bago nyo muna isipin yan, isipin nyo muna para saan ba talaga yung words ng Revelation. Okay? Di ba, lagi natin pinag-aaralan, ano ang context niyan? Ano ang context niyan? Okay? So, ang context talaga niyan, ito po ay isang aklat na sulat para sa church. Okay? This is a book that is for the church. Actually, this is a good news for the church. Hindi ito dapat katatakutan sa church. Okay? Kung tatanungin niyo ako, ano ang genre ng Revelation? Ito po ay 3 genre into 1. It is 3 in 1. Okay? Isa-isahin natin. Number 1, this is prophecy. Prophecy per se, hindi yung prophecy na katulad nga na sinasabi ko sa inyo na parang hinuhulaan yung future lang. Although may laman siya na ganun. Tutukoy siya at sinasabi niya yung ending ng lahat. Ano ba ang ending ng lahat? Nabasa niyo na ba yung Book of Revelation? Anong ending? Ano ba mangyayari sa mga Christian? Mapupunta ba sa impyerno ang mga Christian? Hindi! Anong ending? Ano ang mangyayari? Yung lahat ng mga demonyo, diablo, at mga hindi sa Panginoon ay pupunta saan? Sa impyerno. Ang lahat ng minamahal ng Panginoon, saan pupunta? Sa new heaven and new earth. Yun yung ending, di ba? So, yun yung element of prophecy na future. Di ba? Bakit praning na praning kayo dito? Bakit takot na takot tayo dito? Hindi naman tayo ang pupunta doon sa impyerno. Di ba? Nakakatakot ito sa mga pupunta sa impyerno. Pero sa mga Kristiyano, hindi ito dapat nagiging nakakatakot. Dapat exciting ito para sa atin. It is a glorious moment for the Christians. Okay? Takot na takot tayo dito kasi magdadanas ng paghihirap. Ba't hindi pa ba kayo nagdadanas ng paghihirap ngayon? Hindi pa ba? Di ba dinadanas na nga natin ngayon? Masagana ba buhay niyong lahat? Di ba hindi? Lahat naman tayo, di ba? Ang init-init, di ba? Grabe yung dinadanas natin. MRT pa lang, impyerno na yan. Dalas na kumarinig yan eh. Impyernong MRT to. Di ba? Pagpasok pa lang, tagaktak na pawis mo, di ba? Yung mga tao sa gobyerno,
Ang daming sinasabi, mga demonyong politiko yan. Di ba? Ang hirap na kaya, ngayon pa lang. Di ba? So, the end should be a glorious moment for us Christians. Dapat maging hope yung book. Another genre of the book of Revelation is the apocalyptic part. Apocalyptic, sabi ko sa inyo, kasi may mga imagery siya. Mamaya explain ko sa inyo yung ibang mga image dito para hindi kayo mapraning. Okay? Yung mga imagery sa Revelations, ginamit yan ni John para i-illustrate yung kanilang moment nung time na yon, yung kanilang current situation na inilapat niya yung mga imagery ng Old Testament na nangyayari na sa kanilang time yung sinasabi ng Old Testament prophecies. Okay? Para hindi kayo mapraning. Simula pa lang nung time nila dyan, pinapakita na ni John na nung time pa lang nila nangyayari na o natutupad na yung mga images ng Old Testament. Halimbawa, yung mga dragons, yung mga beast ni Daniel, yung harlot na Babylon, binabanggit na ni John na nandun na yun sa time nila. Okay? Kaya huwag kayong matakot na bigla may lumabas sa Manila Bay na may mga monster. Kasi yun ang, yun ang mga nakakatawang mga iniisip ng ibang mga pastor na darating yung time, mayroong beast na lalabas, ganyan. Kung ano-ano yung mga prophecies nila, na yung mga balang, mga helicopter yan, mga warplanes. Hello? Hindi natin maiiwasan ang future, pero hindi yan ang context ni John noong time niya. Apocalyptic writings, ano sabi ko sa inyo? Bakit ginamit ni John ang apocalyptic writings? This is to heed the messages from the hidden. Okay? What do you mean by hidden? H-E-A-T-H-E-N. Sa mga makasalanan, sa mga hindi Kristiyano, sa mga pagano, tinago niya yung message para hindi nila maintindihan. Aral na aral si John kay Jesus Christ na gumagamit si Jesus ng mga parables as si John gumamit ng mga apocalyptic writings. Sabi ko sa inyo noon, sanay na sanay ang mga Jews sa paggamit ng apocalyptic writings. Okay? Tapos, another thing, hindi lang siya apocalyptic, but this is also letters. Sulat. Pangatlong genre, ito po ay specific na sulat sa 7 churches of Asia. Okay? 7 churches of Asia. Paano natin lalaman? Simple lang, sinabi ni John. Diba? Sinabi ni John, diretso, chapter 2 and 3. Kung nabasa nyo na yan, malalaman nyo na talagang sinulatan yung 7 churches. Diyan. Okay? The 7 churches. Kagaya ng binasa natin kanina, napakalinaw sa verse 19. Write therefore the things that you have seen, those are to take place after this. For the mystery of the 7 stars that you saw in my right hand, and the 7 golden lampstands, the 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 lampstands are the 7 churches na laging binabanggit. So this writings is specifically for the 7 churches of Asia. Okay? Siyempre, alam natin yung context na circular nga ito, binabasa rin ito sa ibang churches, maliban doon sa 7 churches of Asia. Pero, ang pinakaunang tinutukoy ni John talaga ay yung 7 churches of Asia. At kung meron mang context yan, para maintindihan ninyo, dapat maintindihan natin anong nangyayari doon sa 7 churches of Asia. Okay? Para mas maintindihan ninyo yung mga kasunod. So, ngayon, isa-isahin natin. Ano yung ibig sabihin ng prophecy? Okay? Sa chapter 2, verse 20, tinan nyo dyan. Merong church na ang pangalan ay Thyatira. Sa church ng Thyatira, ito yung sinabi sa verse 220 ng Revelations. But I have this against you, that you tolerate that woman, Jezebel, who calls herself a prophetess and is teaching seducing my servants to practice sexual immorality and to eat sacrificed food. Tingnan niyo yung word na prophetess. Okay?
yung word na prophecy, pagdating sa context ng mga Kristiyano nung una, kasi sa atin, pag sinabing prophecy kagad, iniisip kagad natin parang future things. Pero sa kanila, ano sabi ko sa inyo, ano ibig sabihin ng prophecy? Word of God. Message ni God. Okay, per se. Message ni God per se. So, ibig sabihin, kapag there is a prophetess, o merong isang propetista, babae, na sinasabi niyang propeta siya, pero tinawag ni John na Jezebel. Ano sa tingin niyo ibig sabihin nun? Peke. Bulaan. Okay. Therefore, merong kumakalaban sa katuruan ng Panginoon nung time nila. Meaning, in other sense, kaya ako sinabi sa inyo na ang Book of Revelation is prophecy, gustong i-build up ni John, yung kanyang mga sasabihin ay Word of God. Ang problema, may kumakalat sa mga churches ngayong false teachings. Hindi kagad inelaborate ni John. Binigyan niya lang ng description. Anong klase? Anong klaseng teachings? Anong sabi? Anong klase? Prophetess and is teaching and seducing my servants to what? Sexual immorality and to eat food sacrificed to idols. So probably, mayroong mga kumakalat na idolatry at kumakalat na immorality sa loob mismo ng churches nung time ni John. Nagigets nyo? Which is hindi naiiba sa panahon natin. May idolatry ba sa church natin ngayon? Sa mga churches ngayon, ng mga Christian churches ngayon? Yes! Maraming mga members ngayon, idol nila si pastor. Bakit? Kung ano sabihin ni pastor, di nila na tinetest kung nasa Bible o hindi. Marami ngayon, idol yung kanilang denomination. Hindi na tinetest sa scriptures kung tama o hindi. Dito kami sinilang, dito kami mamamatay. Okay, hindi tinitest kung tama nga o hindi yung teachings nila. Marami rin ang okay lang kahit mali yung buhay ng mga nandun sa loob ng church. Okay, sabi ko sa inyo, kahit song leader, kahit worship team member, kahit pastor pa, immoral yung kanyang ginagawa, pero tuloy pa rin sila sa ginagawa nila sa loob ng church. Yun din yung kumakalat sa time ni John. So, binibuild up ni John yung kanyang message that this word of mine na ibibigay ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung kabuuan niya. Anong mangyayari sa mga immoral at sa mga idolaters? And to sum it up all, ano ba ang mangyayari sa Book of Revelation? Ano bang pinapakita niya? Alam nyo, nakakatakot lang talagang basahin yung mga images ng Book of Revelation. Tingnan nyo bigyan natin ng synopsis. Pagdating ng chapter 5 ng Revelation, buksan niyo yung Bible niyo. Sige. Magsisimula yan saan? Chapter 5 ng Revelation. Magkakaroon tayo ng short synopsis. Sige. Chapter 5 ng Revelation, anong laman? Ano nakalagay? Sige, yung title, ano sabi? Scroll. Pero yung scroll na yan, meron dyang mga, seals. Na kada bubuksan yung seal, ano nangyayari? Kada bubuksan yung seal. Mga selyo. Sa chapter 6, sinimulang buksan. Ano nangyayari? Kada seal. Merong binubuhos na kaparusahan. Bawat seal. Di ba? Nandyan yung mga 4 horsemen. Di ba? Death, famine. Di ba? Kung babasahin niyo yan, para kayo nagbabasa ng Exodus, bago mag 10 commandments, yung 10 plagues. Hindi nyo napansin yon that this is like the 10 plagues of Egypt? Yan yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, si John, ang galing ng pag-aagawa niya ng Revelation na binalikan niya yung mga illustrations ng Old Testament to show anong gagawin ni God sa mga makasalanan. Okay? Pagkatapos niya ipakita yung seals, tingnan niyo pagdating ng chapter 7. And sabi dyan, yung 144,000 of Israel, ano daw?
Sealed. Ano ibig sabihin? Ha? Ano ibig sabihin ng 144 sealed? Yung 144,000 ng Israel sealed. Ano ibig sabihin? Iingatan ng Diyos yung 144,000. Ang problema, nagkakaroon dito ng kanya-kanyang interpretation. Ang isang interpretation dyan, mga Hudyo yan. Iniisip yan ng mga dispensationalist, ng mga Hudyo yan. Yung mga naniniwala sa rapture, na maiiwan dito yung mga Hudyo, bubuuin yung 144,000 sa kadarating yung end. That's wrong. Bakit ko sinasabing wrong? Okay? Kasi, tingnan niyo yung tribes. Verse 5 hanggang 8. Sino-sino yung tribe? Si Judah, si Reuben, si Gad, si Asher, si Naphtali, si Manasseh, si Simeon, si Levi, si Isakar, si Zebulun, si Joseph, si Benjamin. Anong mali? Bakit nandyan si Joseph? Saan si Ephraim? Saan si Dan? Bakit nandyan si Levi? Hindi ba dapat hindi kasama sa 12 tribes si Levi kasi Levite siya? Hindi binibilang si Levi kahit kailan. Bakit nandyan? Ano ang kasalanan ni Dan at ni Ephraim sa Old Testament? Naalala niyo ba nung diniscuss ko sa iyo nung nabiyak ang kings? Nung nabiyak yung kingship, ano nangyari? Nung time ni Solomon, pagkatapos ni Solomon, nung panahon ni Jeroboam, nabiyak. Anong ginawa ng Danites sa kanang Ephraimites? They build the pole of Asherah. Natatandaan niyo mo ba yun? Kaya ako diniscuss muna sa inyo yung kings para magkaroon ng introduction, para pagdating natin sa Revelation, matatandaan ninyo at magkakaroon kayo ng glimpse. Oo nga, ano? Hindi sinabi ni John, dyan ang Ephraim at ang Dan. Dahil yung dalawang tribong yun ay idolater sa harapan ng Panginoon. Bakit sinama niya si Joseph? Bakit niya sinama si Levi? Para ipakita na buo pa rin yung church. Buo pa rin yung Israel of God. Even though they are sealed, even though that there are 7 seals na kada bubuksan ni God yung selyo, na pupuksa sila, yung church, the Israel of God, was preserved by the Lord. At kailangan makumpleto sila. Yung 144 is not literal 144,000. 144 is what? 12 times what? 12 times 12 times 10,000. Di ba? 12 times 12 is equals to 12 times 12. 144 times 10,000. Naalala niyo ba, sabi ko sa inyo, nung si David saka si Solomon, si Saul, ano nangyari nung sinasabi? Si Saul ay pumapatay ng 1,000, si David ay pumapatay ng 10,000. Anong ibig sabihin nila nun? Ha? Mas marami? Ha? Ano kayo, Jerry? Unlimited, or yun yung pinakasukdulang bilang nila. Wala na silang greater na bilang. Tayo, sa panahon natin ngayon, meron tayong terms sa bawat number. Ano susunod sa million? Meron tayong billion. Meron tayong trillion. Meron tayong, hindi ko na alam susunod dun eh. Ha? O, kita nyo, di ba? Lahat yon, di ba? Ang dami nating ilyon na yan, di ba? Sa panahon nila, walang ganun. 10,000 na yung pinakamataas. So, ibig sabihin, the total number of the 12 times 12, ibig sabihin, the 12 times 12, nakakatuwa nga eh. Kasi dito sa Revelations, nagbigay siya ng 12 tribes. Tapos dun sa huli, dun sa New Jerusalem, ano yung mga poste o yung mga luklukan na nandun? Di ba merong 12 tribes tapos 12 apostles? Nagre-represent ng what? What represents the 12 tribes and the 12 apostles? Sa tingin ninyo, combined. The church, the total church, even from the Old Testament and the New Testament, combined. Nagigits nyo ba yung message niyan? Na yung 144,000 is the 12 times 12 times 10,000. The completeness
of the people of God. From Old Testament to the New Testament, that's all. It's already sealed by the Lord, even though dumating yung 7 seals of destruction. Nakukuha nyo? Kaya siya word na prophecy. This is prophecy. Future things, pero message ni God. Okay? Na laging tuwing ending bibigyan ko kayo ng clue. Dito sa Revelation, para mas madali kayo, merong 37 tinukoy. 37. 7 seals, 7 bowls, at 7 trumpets. Kung nabasa nyo na yung Revelation, sino yung nabasa na? Nabasa nyo na ba yung tatlong yun? The 7 seals, the 7 bowls, and the 7 trumpets. Pag binasa nyo yan, iisa lang po ang laman. Kaya sabi ko sa inyo, paulit-ulit ang message ng Revelation. Gumamit ng 3 image si John na si 7. 3 types of images that has the 7 illustrations of God's destruction. Sino i-destroy? Ha? Sino i-destroy? The hidden. Okay? Lahat ng hindi kay God. Lahat ng hindi Christians, lahat ng demonyo, lahat ng hindi sa Panginoon. Bakit 7? Talaga bang 7? Hindi. Ang ibig sabihin ng 7 is what? Complete. Ibig sabihin, the complete destruction will be given by God. Hindi ito basta-basta natural disasters. Kaya nga, nung sabi ko kay Kuya Jeric, even sila John MacArthur, iniisip nila na yung nangyayaring natural disasters is given by God. Caused by God. Nangyayari yan lahat ayon sa kapahintulutan ng Panginoon. Ibig sabihin, okay, inulit-ulit ni John, inulit-ulit niya, binigyan niya ng diin 3 times na merong complete destruction na mangyayari sa mundong ito. Na magugunaw ang mundong ito at papatayin at dudurugin niya at dadalhin niya sa walang hanggang kapighatian ang lahat ng kanyang kaaway. Yun yung message ng Revelation. Pero, at the end, always at the end of those 7s, sa lahat ng ending ng lahat ng 7s na yun, pinapakita niya that His people was preserved. Okay? Dito, pagdating nun sa unang 7, sa seals, pinakita niya that the 144,000 was preserved. Doon sa pangalawa, sa 7 bowls, papakita doon na sasaluhin niya yung mga luha ng mga saints at iingatan niya. Pagdating sa huling 7, after the last 7, the 7 trumpets, anong gagawin niya? Dadalhin niya sa bottomless pit si Satan, dudurugin niya yung mga kaaway, babaguhin niya yung heaven and earth, magkakaroon ng bagong heaven and earth, the New Jerusalem. Yun yung ipinapakita ng Revelation. Ayan, yun yung kabuuan. In a short summary, that is the book of Revelation. Okay? Para hindi kayo matakot, that is the whole book of Revelation. Inulit-ulit 3 times yung message niya. Pero pag ulit niya, humahaba ng humahaba. Na-elongate, na-expand. Kasi dito, sa 7 seals, pinakita lang abrupt. Pinakita lang na mabilis. Para lang siya nag-expand ng Old Testament Exodus. Yun lang. Okay? Pagkatapos, nung sa susunod, papakita naman niya parang Ezekiel and Daniel. Tapos, pagdating nung susunod na 7, mas pinahabang Amos, Ezekiel, at Daniel. Pero yung kahuli-hulihan, pinakita niya doon yung ending ng lahat. Yung nakita ni Zechariah, kasi si Zechariah nakita na niya yung glory ni God. Isasama niya yun doon. Okay? Kaya, ganun kaganda yung Book of Revelation as a prophecy. Nagets nyo? Nakuha nyo siya? I hope na ma-appreciate nyo yung Book of Revelation. Okay? Pangalawa, the Book of Revelation is not just a prophecy, but the Book of Revelation is apocalyptic writings. Okay? Apocalyptic kasi marami siyang mga symbols, marami siyang mga pagtatago. Pero ang kaibahan niya sa ibang mga apocalyptic writings, kasi noon, pag nagbasa kayo ng Deuterocanonicals, yung part doon na Baruch,
saka yung part doon na, noong part ng Daniel, may part doon ng Esther, may part doon na Bel and the Dragon. Those are apocalyptic writings. Ang problema, isa sa mga dahilan kung bakit hindi isinama sa Jewish Old Testament, yung mga books na yon, yung Deuterocanonicals, kasi yung mga authors nito ay hindi siguradong sila nga. Halimbawa, yung Book of Daniel, saka yung Book of Solomon, na nandoon sa Deuterocanonicals, yung sulat ni Solomon na nasa Deuterocanonicals, saka yung part ng Esther na nasa Deuterocanonicals, ay hindi sigurado ang mga Hudyo na talagang sinulat ng mga first author na nandoon sa original copy. Ibig sabihin, the apocalyptic writings usually uses other names or pseudonyms para itago yung kanilang original identity o kaya para bigyan ng credibility yung kanilang sulat. Halimbawa, yun nga, yung sulat ni Solomon. Nung sinulat ito, sa tingin ninyo, makakakita kayo ng isang sulat, matagal nang walang propetang nagsusulat. Tapos biglang merong kakalat na circulation ng writings, sulat ni Solomon. Sabik kayo na makabasa ng word ni God. Anong mangyayari? Anong isipin niyo? Babasahin niyo o hindi? Ako, babasahin ko yun. Bakit? Tagal nang wala eh. Diba? Ang tagal nang wala eh. Naalala ko nung 90s. Hindi. Late 90s. Matagal nang panahon na natapos yung series ni George Lucas na Star Wars. Kasi 70s, 80s nung sumikat yung Star Wars, Return of the Jedi, Empire Strikes Back. Yung tatlong yun. Napanood nyo ba yun? Bata pa kasi ako, mahilig na ako dun eh. So, napanood ko yun, yung tatlong yun. Tapos, tumagal yung panahon, 80s, 90s, biglang naisipan ng grupo nila George Lucas, bakit hindi natin dugtungan? Okay? Ba't di natin dugtungan? So, ano nangyari? Na-excite yung mga bata nung 70s at nung 80s. Bakit? Wow! Yung alam naming istorya dati, dudugtungan nila. So, ano nangyari? Naging jump pack, naging hit, yung episode 1, episode 2, at episode 3 ng Star Wars. Kumita ito ng milyon-milyong dolyar. Okay? Hindi nalalayo sa mga pelikula ngayon. Yung mga pelikula po ngayon ng US, usually, lalo na yung mga hero movies, ay yung mga cartoon na kinalakihan namin nila Jojo. Tama ba, Jo? Panahon mo yun? Inabot mo ba? Di ba? Yung mga panahon ng Avengers, panahon ng X-Men, panahon nila Superman. Na yung nung time namin noon, nung 80s, nanonood lang kami doon yung Sabado ng umaga na cartoon. Tapos biglang merong lalabas ngayon sa big screen na yung ini-imagine lang namin dati ng mga drawing, ngayon ay live ng mga tao with the effects, with the computer effects, na parang totoong nangyayari, bumabagsak yung mga planeta, lumilipad yung mga malalaking mga spaceships. So, ano mangyayari? Excited. So, kung kayo ay mga Jew nung time nila na matagal nang walang writings, nung 400 years of silence, biglang may kakalat na apocalyptic writings na iba ang sumulat, pero nakalagay yung pangalan niya, ano isipin nyo? Baka hindi lang ito naisulat, hindi lang ito naisama. So, ano gagawin ng mga tao? Babasahin nila. So, to find credibility, the writers of the 400 years of silence, apocalyptic writers, use that names to build credibility. Pero ibahin ninyo si Revelation. Bakit? Hindi tinago ni John yung pangalan niya. Diretsahang sinabi ni John kung sino siya. Diretsahang sinabi ni John kung nasaan siya. So kung hahantingin siya, matatagpuan siya. Naalala ko rin nung sa Pilipino namin noon, maraming mga aliases yung mga Filipino writers noon. Diba? Si Del Pilar, sino siya? Anong kanyang pseudonym? Si Plaridel. Sino pa yung mga may pseudonym? Ha? Si Jose Rizal, sino pa? Sila Joseng Sisiu.
Di ba? Ang daming mga pseudonames na ginamit ng mga writers noon to protect themselves. Okay? At nakakakilala lang ay yung mga tao na nakakakilala sa kanila. That is to protect their identity. Pero ibahin ninyo si John. Hindi takot mamatay si John. Hindi ko alam dahil sa pinangakuan ba siya ni Jesus na hindi siya mamamatay hanggat hindi bumabalik si Lord? Or dahil sa hindi talaga siya takot dahil dinanas niya na lahat ng persecution sa pwede niyang danasin. Isipin niyo, gawin kayong parang tsaa. Ilublob kayo gano'n sa kumukulong asupre. Gawin kayong parang tibag. Di ba? So, maybe hindi na takot si John. Kung papatayin siya, so what? Wala na siyang pakialam. Ito yung isa sa mga writings na makikita, ito yung kaibahan sa apocalyptic writings. Another thing na kaibahan. Sa apocalyptic writings ni John, hindi katulad sa mga writings ng Old Testament. Sa writings ng Old Testament, lalo na sa Daniel, naalala niyo ba nung sinabi nung Ancient of Days? Merong binanggit sa Ancient of Days. Sa Daniel, na ang sabi kay Daniel, huwag mong sasabihin kahit kanino ang ibig sabihin ng mga nakita mo. Okay? Sabi nung kausap ni Daniel sa kanya, wag niya munang alamin yung meaning. Hindi pa time. Alala niyo yun? Okay? Hindi pa time. Daniel chapter 12, tinan niyo yun. Takot na takot si Daniel doon sa kanyang mga nakita. Daniel chapter 12, verse 4. Sabi dito, but you, Daniel, nandun kayo, 12:4, tingnan nyo. But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. So, ano sabi kay Daniel? Binigay na sa kanya yung prophecies. Ano yung mga visions ni Daniel kung natatandaan ninyo? Actually, si Daniel, parang si John din siya. Isa lang ang meaning ng kanyang visions. Both the beast and the Colossus. Ano yung Colossus? Isa lang yung meaning. Nung nagkaroon ng vision si Daniel ng beast na tiger, yung leopard, bear, nung nagkaroon siya ng vision na yon, ang gustong sabihin nun ay yung apat na empires. Na-discuss ko na yun sa inyo, naalala nyo? The Persian, the Medo-Persia, the Greece, and the Rome. Tama? Yun yung apat na empires na darating para sakupin ang Israel. Tapos, merong Ancient of Days na siyang dudurog sa kanila. Tapos, nagkaroon ulit siya ng isa pang vision, yung Colossus. Yung yari sa gold, yari sa silver, yari sa copper and stone, tapos yari sa stone. Tapos merong isang malaking bato na dudurog doon sa Colossus, yung sa statue. Okay? Anong sabi ulit sa kanya? These again are the four empires. Yun pa rin yun. Okay? The gold, the silver, the copper, and the stone, Dudurugin siya ng malaking bato. Sino yun? The Ancient of Days. Sino yun? Sinabi din sa Daniel, nakausap ni Daniel yung Ancient of Days. Kausap ni Daniel at siya yung nagbibigay ng message kay Daniel. Ang sabi rin sa kanya dito, but you, Daniel, shut it up. Shut your mouth. Huwag mo munang ikikwento sa iba. Natapos si Daniel, hindi nila naiintindihan yun. Hindi nga nila alam na merong Romang darating eh. Hindi alam ni Daniel na merong Greece na darating, na merong Alexander the Great na darating. Hindi nila alam yun. Bakit? Kailan nakalaya sila Daniel? Yung time nila. Naabutan ba ni Daniel? Hindi. Namatay si Daniel or natapos yung book ni Daniel, hindi na niya nakita yung Grecian Empire. Okay? Hindi naabutan ni Daniel yung time na nangyari kay Nehemiah at kay Ezra na nakabalik sila from Babylon pabalik sa Israel.
Hindi nila yung naintindihan noong time ni Daniel. Okay? Pero ang gusto lang sabihin sa kanya, isa lang yung vision. Tapos sabi sa kanya, shut it up. Shut your mouth. Okay? Maaaring binigay ni God kay Daniel, pero hindi siya pinahintulutang sabihin yun hanggat hindi nangyayari. Okay? At nangyari, natapos yung Old Testament nang hindi nila naiintindihan. Bakit? Kailan ba sila nasakop na Rome? After the Old Testament nga. Tama? During the 400 years, saka lang dumating ang Roman Empire. Time na ni Jesus nung dumating yung Roman Empire. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakaganda yung timing ng pagsilang ni Jesus Christ. Kasi time ng Roman Empire nung sinilang siya. At ang sabi niya sa Daniel, siya, yung Ancient of Days, which is si Jesus Christ, ang dudurog doon sa Roman Empire na yun. Diba? Siya yung dudurog doon. At hindi nalaman ng Roman Empire na durog na sila. Bakit? Na-born ang bagong kaharian. Ano yung kaharian na bago? The Christian Church. Na nabuo ni Jesus Christ, na pinound ni Jesus Christ, na siya yung nag-found ng hindi napapansin ng Roma, na dinudurog na pala sila nung Ancient of Days na hindi nila napapansin. Hanggang sa bumagsak yung Roman Empire na nakatayo na yung church. At hanggang ngayon, nakatayo yung church. At wala nang pwedeng dumurog dun. Okay? Kaya yung kingdom na tinutukoy, na dudurog, ay hindi literal na kingdom, but the church. Sabi kay Daniel ganon, pero ito ang kaibahan kay John. Puntahan ninyo yung 22 verse 10 ng Revelation. Verse 10, Revelations. And he said to me, sabi ni God, ang sabi daw ni God kay John, do not seal up the words of the prophecy of this book, for the time is near. Anong kaibahan? Ang sabi sa kanya, huwag mong seselyuhan. Buksan mo. Ipakita mo sa kanila. Ibig sabihin, ang ginawa ni John as the apocalyptic writings, ininterpret na niya yung mga prophecy ng Old Testament. Dito sa Revelation, pinapakita na niya yung kabuuan ng lahat ng prophecies. Lahat ng prophecies sa Old Testament, sa Revelation, ina-unveil na niya. Okay? Kaya yung 10 plagues, kung natatandaan ninyo, sabi ko sa inyo noon, yung 10 plagues is an illustration of what Jesus will do. Okay? Kasi itong 10 plagues, ano nangyari? Ano nangyari after the 10 plagues? Ano yung kahuli-hulihan? Ang sabi ni God, lahat ng doorpost, lagyan ng dugo. Tapos yung angel of death dadaan, lahat ng walang dugo, mamamatay. Yun yung last plague, tandaan ninyo. Diba? So therefore, the 10 plagues is also an illustration of what Jesus will do. Kaya isinama yan ni John sa Revelation para pagpapakita na uulitin ni God, or katulad nung Exodus, magkakaroon ng plagues sa buong mundo, pero hindi makakasama ang mga anak ng Diyos. Pagkatapos, ipapakita rin niya na katulad rin ng sa Daniel, dudurugin din ni God lahat ng empire, especially Roman Empire. Yung kahuli-hulihang empire dun sa prophecy ni Daniel. Kasi nalampasan na nila yung tatlong empire eh. Anong empire na lang ang meron? Nung time nila, Roman Empire na lang. Siya yung tinutukoy na Babylon, na harlot, na prophetess, na nagtuturo sa kanila ng idolatry. Tandaan niyo, ano bang impluensya ng Roma na hanggang ngayon meron tayo? That's idolatry. Yun yung pinapakita ni John. Sa pamamagitan ng apocalyptic writings, ina-unveil na niya lahat ng mga prophecies. Yun yung ipapakita ko sa inyo sa mga susunod na linggo. Yung katuparan ng mga illustrations ng Old Testament, bibigyan na ng meaning ni John. Kasi noon, hindi yan klaro. Yung view ni Zechariah, nung nakita niya yung mountains, hindi yun naintindihan ni Zechariah. Pero si John, papakita na niya, yung nakita ni Zechariah, heaven yun. New heaven and new earth yung nakita ni Zechariah. Yung nakita ni Amos, ito yun. Yung nakita ni Ezekiel, ito yun.
Bibigyan na natin ng buhay. Yun yung kagandahan ng apocalyptic writings ni John. Yun yung kaibahan niya. And I hope na ma-appreciate natin yung Book of Revelation. Pangatlo, Book of Revelation is letters. Okay? These letters is specifically addressed to kanino? The 7 churches. Okay? Kaya wag muna kayong mapraning. Kasi ang unang-unang sinulatan niyan ay the 7 churches. Ngayon, anong kagandahan nito? Ang kagandahan nito, mga kapatid, yung mensaheng yan, ibig sabihin, simula pa lang noon, ay message na. Ibig sabihin, kahit noon pa, yung mga sinasabing tragedies, yung mga sinasabing plagues, ay nangyayari na po. There is nothing new. Meron po bang kakaibang mga natural disasters na naimbento pa sa panahon natin? Hindi ba't lumindol din naman noong panahon nila? Hindi ba't nagkaroon din naman ng mga volcanic eruption noong panahon nila? Hindi ba't nagkakagera? Mas marami pang ang gera noon kaysa ngayon? Siguro mas, mas broaden lang or mas announce kasi may media ngayon. Kaya kapag nagkaroon ng lindol sa Japan, alam kagad natin, seconds lang. Hindi katulad noon. Ay, nagkaroon pala ng ganun? Nagkaroon pala ng ganun sa ganyan? Hindi natin alam. Diba? Bakit? Walang media noon eh. Hindi katulad ngayon. Ngayon, MERS-CoV, alam kagad natin. Meron na namang namatay na sa MERS-CoV na OFW na Pilipino. Alam kagad natin. Minutes lang. Bakit? Announce. Nagkakaroon ng gilian ang US, nakakampi ang Japan at ang Pilipinas, nagkakaroon ng gilian with China. Alam kagad natin yun. Why? Announce yan sa TV. Kung walang TV, radyo, alam nyo ba yan? Halimbawa, nabubuhay kayo doon sa isang lugar sa Mindanao na walang kuryente. Anong pakialam nyo sa gera? Di ba? Anong malay nyo na nagkakaroon na pala ng gulo? Di ba? Wala tayong alam. Mas malala lang ngayon yung pagkatakot natin dahil nalalaman natin kagad. Pero walang bago. Tama? Nag-iiba lang yung weapons. Actually, mas tragic nga nun kasi ubusan ng lahi. Di ba? Ngayon may United Nations na bago magkaroon ng gera, nagkakaroon muna ng mga pag-uusap. Ngayon, kung talagang matindi na, saka lang magkakaroon ng gera. Pero hindi rin tumatagal. Diba? Talagang pinipilit yang tapusin na at peace. Talagang pinipilit maging tahimik. Pero walang bago. Okay? So these are writings. These are writings for the 7 churches. Ngayon, huwag niyong isipin na may 7 message. No. These are 7 different situations of the churches na totoong nangyari, na niloob ni God na mangyari sa bawat church ng Asia. Bakit 7? Complete. Ibig sabihin, this is the most common situations na nangyayari. Niloob ni God na mangyari ito para ma-illustrate na ito ang karaniwang nangyayari sa bawat churches. Circular yan eh. Binabasa yan sa lahat ng mga church. So ano man yung sitwasyon ng church na pagdadalhan nung aklat na ito, siguradong may tatama at may tatama sa kanilang mensahe. Okay? Kahit na ano pa yung church nila, faithful man yung church, lukewarm man yung church, faithless or dead na dying man yung church, tawag dito, nagko-commit man ng idolatry yung church, kahit na ano pa yung kanyang situation, for sure, mayroong tatama at may tatamang message sa kanya among the 7 churches. Ibig sabihin, the 7 church of chapter 2 and 3 is the introduction of the whole book. Parang ganito. Halimbawa si Word of Life. Halimbawa tayo yung Ephesus, tayo yung faithful church. Anong laman ng Ephesus? Natutuwa si God kasi ang Ephesus church ay faithful kay God, ganyan-ganyan. Manatili kayong tapat hanggang wakas. Pagkatapos nun, hindi magpipit sa atin yung Thyatira, Laodicea, o hindi man. Kahit na hindi magpit sa atin, chapter 4 hanggang 22, magpipit pa rin sa atin. Why? Kasi ang message ng chapter 4 hanggang 22, maraming darating sa church
sa buong mundo na kapighatian, pero epe-preserve pa rin niya yung church. Hello? So kahit na Laodicean type of church ka pa, Ephesus type of church ka pa, Thyatiran type of church pa, yung pagdalhan ng message, ipapakita pa rin ng ending niyan is God will preserve that church. At ang kahuli-hulihan niyan, ikakasal yung church kay Christ. Yun yung kagandahan ng message. Ano, nag-iiba na ba yung paningin nyo sa Revelation? I hope na nag-iiba na yung pananaw ninyo sa aklat ng Revelation. Okay? Ulitin ko ang Revelation is 3 times na inulit na message with the same story. Okay? There will be 7 plagues or 7 types of disasters or groups of disasters. Okay? But at the end of that 7, still, God preserves His people. Yun yung laman nun. Yun yung laman nun. Yun yung kagandahan nun. At ang kahuli-hulihan yan, kasama ng Panginoon yung church. Okay. Bigyan niyo pa po ako ng kaunting panahon. Papakita ko na lang sa inyo yung mga imagery. The general imagery. Yung mga ilan sa mga imagery na pinakita sa Revelations. Okay. Ilan sa mga general imagery na pinakita sa Revelations, number 1 is the prostitute. Yung prostitute, sa ilang parts ng Revelation, pinakita siyang hindi lang prostitute. Pinakitang siya rin si Jezebel. Pinakitang siya rin yung harlot. Pinakitang siya rin yung babaeng nakasakay dun sa beast na tatatakan ng 666. Sa Revelations 13. Ibig sabihin, paulit-ulit lang. Okay? Paulit-ulit lang, kaya huwag kayong matakot dun sa pagtatak ng 666. Nakakatawa kasi, doon takot na takot ang mga Kristiyano. Ano ba ibig sabihin ng 666 na yan? Naku, yung modest, merong tatak. Naku, yung Colgate, pag binaligtad niya yung letter E, saka yung letter G, 666 yan. Yung Jollibee, yung letter E, pag ginanin ninyo, 666 yan. Yung Clash of Clans, pag tinignan nyo, may triangle. Tatak na 666. Lahat na lang may 666. Walang kinalaman po yan sa 666. Ang 666 na sinasabi dito, this is a name of a man na sinasabi doon sa Revelations na tumutungkol doon sa harlot. The Old Testament Jezebel. Prostitute. Ano sinabi ni John patungkol sa prostitute? Ano ini-influence niya sa church? Idolatry and immorality. So kahit na mayroon pang literal na isang produkto, lagyan man yan ng 666, hindi yon ang ibig sabihin ng Revelations 666. Gusto nyo magdamit pa ako ng 666 eh. Oo nga, magdamit man ako ng 666, baliwala yun. It doesn't mean anything. Because ang totoong 666 is idolatry and immorality na influence na pumapasok sa loob ng church. Kaya kung aalamin niyo yung meaning ng 666, that is the prostitute's influence sa loob ng church. Na ang concern ni John, pumapasok sa loob ng church yung influence ng harlot, ng beast, ni Satan. Ano yun? Mga false teachings. So kahit sabihin nyo pang magkalandakan pa yung mga 666 so-called products, hindi yon. Okay? Ang nakakatawa nga nun, tandaan ninyo si Satan is a liar. At hindi niya ilalantad yung sarili niya ng ganong katanga. Okay? Hindi niya ilalantad yung sarili niya ng, hello! 666 to! Tandaan ninyo, deceitful siya, magaling siyang mandaya, at hindi alam ng mga church na nakapapasok ang 666 sa loob ng church. Through what? Immorality and false teachings. Hello? So, yun yung una. Harlot or harlot queen. Ano ba? Pangalawang madalas banggitin sa Revelation ay yung serpent at dragon. Okay? Huwag ninyong isipin porket nakakita kayo sa isang
lugar, tindahan ng inchik, may dragon, ayaw nyo nang pumasok. Okay? Halimbawa, hardware. Naku, may dragon, pastor. 666 itong hardware na to. May dragon. Walang kaalam-alam yung inchik, pinagbibintangan nyo agad siyang demonyo. Okay? Mura dun. Ako, kapag mura dun sa hardware na yun, may dragon o wala, dun ako bibili. Okay? Pag mas mura kay inchik, mas bibili ako dun, kaysa dun sa nilolo ko kayo, na ang mahal-mahal. Okay? Yung serpent, or yung dragon, okay, hindi yan nakukuha sa tato, hindi yan nakukuha sa singsing, sa hikaw, sa... kung takot kayo sa snake, bakit kayo pupunta sa mercury drug? Yun yung logo nila. Yung mga doktor, bakit yung mga doktor, yung mga pin nila, merong isang pole, tapos may dalawang snake na nakaganon? Huwag kayo magpagamot! Kung ayaw nyo sa ahas. Nagigits nyo? Huwag kayo magpadaya sa ganyang klaseng sorry for the word, kaing-ingan. Kababawan. That's not what the Bible is telling all about. What the Bible is telling all about, the serpent and the dragon, is about Satan and his influence. Hello? And that pertains to what? Sin. Satan and his influence. Okay? So, panghuli, doon sa sevens. Yung tatlong sevens. 7 seals, 7 bowls, 7 trumpets. Lahat ng yan ay mga nangyayari na noon pa. At kasalukuyang nangyayari pa rin sa panahon natin. Huwag na kayong matakot na naku, baka mamaya, 1/3 of the earth, ganyan. Ang dami ko na nakikita mga post sa FB, nasa Syria, nagkukulay dugo na. Kung saan nagkukulay dugo yung tubig. Ano naman? Mangyayari o hindi? Okay? Ang importante dyan, God will preserve the church. Hello? God will preserve the church. Huwag niyong i-misunderstood. Yun yung mga major imagery. Sa ako na i-discuss along the way, yung iba pang mga imageries. Pero yun yung main. Para hindi kayo magkaroon ng kapraningan. Okay? Ang pinakamalala talaga yung 666 eh. Pinagbintangan si Pope, namatay na si Pope John Paul. Si Benedict naman, nag-resign. Asan na? Hindi lahat na nagsabi nun, false na. Hindi nyo ba nakikita yun? Kasi si Pope John Paul, naglagay ng suot niya, Vicarius Filii Dei. So, kwentahin niyo yun. Vicarius Filii Dei. Yung lahat ng Roman numerals doon sa Vicarius Filii Dei, yung ibig sabihin, Vicar of Christ, Vicar of God, ibig sabihin, representative of God. Pag kinuha nyo lahat ng Roman numeral doon, lalabas 666. So, pinagbintangan nila si Pope John Paul. Namatay. O, di lahat ng pastor na nagsabi noon, false na sila. Di ba? Pinagbintangan si Benedict XVI. O paano yan? Nag-resign. O paano ngayon yun? Si Pope Francis naman, hindi pa nagsusot ng Vicarius Filii Dei si Pope Francis. Si Felix Manalo, bilangin ninyo rin yung pangalan ni Felix Manalo, lahat ng doon. Felix B. Manalo, parang gano'n. Nakakatawa kasi lahat na lang ginawa nilang 666. Meron ako pinost sa FB, hindi ko alam kung natatandaan ninyo. Yung pinost ko na, ano ba yun? Roland, the purple dinosaur. Oo. Yung pinost ko, pag inalam ninyo yung Barney the purple dinosaur, pag kinuha nyo lahat ng Roman numeral doon, lalabas din doon 666. So, pati si Barney pinagbintangan na 666. Kasi niloloko ko doon yung mga dispensationalist. Praning yung mga dispensationalist sa numerology. Okay? Lahat na lang pinagbintangan 666. Huwag kayong mapraning doon. Okay? Isa lang ang sigurado.
dumating man yung persecutions sa mga Christians, God will preserve the church. Okay? Mamatay man tayo, huwag kayo matakot doon. Kasi hindi mangyayari yan hanggat hindi kalooban ni God. So patayin man tayo, lumusog man ng ISIS. Alam niyo yung latest news na meron ng mga ISIS sa Mindanao? Na may mga training site na. As in yung talagang ISIS na pumapatay sa Egypt. Nakapuslit sila from Malaysia, papasok sa Mindanao. Kaya nga galit na galit si Cayetano sa BBL kasi isa yung training ground ng ISIS is Mindanao. Mangyari man yun, patayin man tayo dito, isang bagay lang ang for sure. God will preserve the church. Yun ang message ng Revelation. Kaya ang ending ni John, okay, sa Revelation, Amen Lord, dumating ka na nga. Okay? So ano po ang mensahe, Pastor, sa atin ng lahat ng introduction? Okay? Number 1, the church will be preserved. Sabihin niyo sa katabi niyo, ililigtas tayo ni God. Kahit ano mangyari. Di ba? Hindi dapat matakot doon eh. Ililigtas tayo ni God. Pangalawang message, nitong introduction natin, lahat ng sinners at demonyo, diablo, at hindi kay God, magdadanas ng kapighatian sa impyerno. At yun ang sigurado. Di ba? Kaya nga yung kanta na, yung sinabi ni God, even in the Old Testament, I will fight for you, the vengeance is mine. Yun. Yung kahuli-hulihan, lahat ng taong hindi kayo minahal, lahat ng taong hindi akin, magdudusa sila, impyernong punta nila, lahat ng hindi sa Panginoon, yun. Yung sinasabi nun. All of those sinners and demons and the devil will go to hell. And we can say to them, go to hell. Literally. Pangatlo, okay, Christ will be exalted. Kaya nga siya si Christ eh. For sure. At panghuli, at the end, God will be glorified. Amen? Amen. Tayo po tayong lahat. Let's pray. Alam nyo, walang magagawa ang lahat. Because, ang lahat walang magagawa kasi the end is already written. Kaya nga ang ganda nung sinabi na every knee shall bow, every tongue confess. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mananatili lang sa end, sino? Ang church. Kung church pala ang mananatili hanggang end, sila yung tinutukoy that every knee na magbabaw. Na every tongue na magko-confess. Hindi buong earth. Kasi hindi lahat ng earth kay God. Sa impyerno, maraming magmumura kay God, maraming magagalit pa rin kay God. Pero ang church will be preserved. At ang church will glorify God unto the end. Okay? Let's pray. Father God, we thank you for the book of Revelations. And we are excited to unveil and unpack with every message that you have in the book of Revelations. I pray, Lord, na ikaw po ang magtama ng perspective ng bawat isang Kristiyano sa aklat na ito. As we study your word, as we study this book, I pray that we may catch the real meaning of the book. We thank you, God, for the preservation that you are giving and allotting for the Christians. Thank you rin, Lord, sa judgment na gagawin mo. And we know that you are the righteous judge. Na gagawin mo ang lahat ng tama at your perfect timing. I pray, Lord God, na ang aming pag-aaral dito sa aklat ng Revelation ay maging tama yung aming perspective. Maging tama yung aming isipan. Huwag kaming magkaroon ng takot, bagkus, Lord, sa pagbasa namin ito, mabuo yung pag-asa namin, Lord God, in studying your word. Prepare the hearts of your people in this church. Prepare the hearts of every members, oh God, every church members.
every true church in this place. Thank you, Lord. I pray, give us the understanding, give us the heart in receiving your word. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.